Sa bayan ng San Isidro, isang malaking bahay ang nakatayo sa gitna ng isang lupang nabili sa halagang milyones. Puting gate, black SUV, 3 palapag, may swimming pool sa likod, ang bahay ni Leona Santiago. Dati siyang kasambahay, ngayon ay tinatawag ng iba bilang Doña Leona. Pero sa likod ng yaman, may kasamang yabang. Umagang-umaga, maingay sa kusina. Isang katulong ang naglalatag ng almusal. Si Leona ay naka-bathrobe, hawak ang kape at naka-cross legs habang nakaupo sa bar counter. Nakakunot ang noo ni Leona. Ang bagal nyo! 6:00 pa lang, dapat luto na ang bacon. Hindi ko dapat inuulit ang bilin. Pasensya na po ma'am, na-late lang po ako sa pag-init ng tinapay. Mahinahong sabi ng kasambahay. Umirap naman si Leona. Late? Kung ako nga kahit may regla at may lagnat nagtatrabaho. Kaya huwag kang hihingi ng pasensya sa tamad. Si Leona, masipag at matalino. Oo, pero kasama ng tagumpay ay ang pagiging mapagmataas. Lalo na sa mga taong mahirap. Lalo na sa mga kamag-anak na minsan na siyang kinutyat. Dumating ang kapatid ni Leona mula sa probinsya, si Ate Pilar, kasamang 2 anak at ang kanyang mister. Hawak nilang sobre ng medical records ng kanilang bunso na kailangang maoperahan. Leona, sana matulungan mo kami. Wala na kaming ibang matatakbuhan. Maawa ka naman sa pamangkin mo. Tumaas ang kilay ni Leona at uminom ng kape. Ate, teka lang ha. Naalala mo pa ba yung sinabi mo na wala akong mararating? Na di ako makakagraduate kasi bobo ako? Leona, kabataan yon. Nagkamali ako. Hindi ko inakalang... Nakayukong sabi ni Pilar. Eksakto. Hindi mo inakala. Kaya huwag mong asahan na tutulungan kita ngayon. Hindi ko obligasyon ang buhay ninyo. Malamig ang boses na sagot ni Leona. Pero, kapatid mo kami. Tumayo si Leona at itinuro ang pinto. Wala akong kapatid na palamunin. Umalis kayo. Huwag niyo akong gawing charity. Sa mata ng iba, si Leona ay tagumpay na ehemplo. Pero sa likod ng tagumpay, isang pusong matigas, puno ng galit at takot na muling bumalik sa kahirapan. Bago naging Doña Leona ng San Isidro, bago siya tinawag na reyna ng negosyo sa kanilang bayan, siya muna ay isang simpleng batang babae sa isang masukal na baryo sa probinsya. Putikan ang daan, nipa ang bubong, at asin ang ulam sa hapag. Ipinanganak si Leona bilang Leonila, panganay sa 4 na magkakapatid. Ang kanyang amay isang mangingisda na halos walang huli tuwing tag-ulan, at ang inay labandera sa bayan. Hindi sapat ang kita para sa araw-araw. Kaya bata pa lang ay sanay na siya sa salitang magtiis. Habang ang ibang batay may tsinelas, si Leona ay palaging nakapaa. Kapag pista, ang regalong kanin na may pansit galing sa kapitbahay, itinuturing ng handa. Walang laruan, walang bagong damit, pero merong matinding pangarap. Hindi ako habang buhay maglalaban ng lampin. Balang araw magsusuot din ako ng magandang bestida at hindi ako magpapalimos ng bigas. Sabi ni Leona. Sabi ng batang si Leona habang kausap ang sarili, pinapaliguan ng kapatid. Hindi siya pinapaboran sa eskwela. Palaging huli sa bayad sa PTA. Pinagtatawanan ang amoy ng kanyang damit at minsan ay tinutukso pa na anak ng basura. Pero si Leona, matigas ang loob. Tahimik siyang nagpapasa ng test paper na laging may mataas na marka. Sa edad na kinagigiliwan pa ng iba, si Leona ay piniling kumapit sa isang pag-asa na mas malaki kaysa sa kanyang baryo. Isang umaga ng Hunyo, habang ang iba'y nagbabaon para sa klase, siya na may nag-iimpake ng kanyang lumang backpack. Sa harap ng kanilang bahay na yari sa pinagtagpitag pingyero at kawayan, nakaupo ang kanyang ina habang tinatahi ang punit na saya. Anak, sigurado ka ba talaga? Hindi mo pa nga natatapos ang high school. Mahinang sabi ng nanay ni Leona.
Sigurado, Nay. Kaysa dito tayo araw-araw nag-aagawan sa sardinas. Kung hindi ako kikilos, sino? Matatag pero malungkot na sabi ni Leona. Makisama ka lang anak. Sa Maynila mabilis ang oras. Pero mabagal ang awa. Kaya wag kang papetiks-petiks doon. Pabulong na sabi ng tatay ni Leona habang sinisindihan ng tabako. Isang tricycle ang huminto sa harap ng bahay. Si Tia Clara, ang kapatid ng kanyang ina, ay galing pa ng Maynila. Naghahanap ito ng kasambahay para sa kaibigan nito na mayamang pamilya. Oh, Leona, handa ka na ba? Huwag kang tatanga-tanga sa syudad ha. Walang palugit doon. Trabaho agad. Sabi ni Tia Clara, nakasombrero, may dalang payong. Humalik si Leona sa kamay ng ina, tinapik ang ama sa balikat. Huwag kayong mag-alala, isusulat ko lahat ng araw ko ron, hindi ko kayo kakalimutan. At mula sa isang probinsyang pinagsaluhan nila ang gutom, lumuwas si Leona sa Maynila. May baong tinapay, isang pares ng tsinelas at isang pangarap na hindi pa rin siya sigurado kung posible. Pagbaba niya ng bus sa Cubao, agad niyang naamoy ang pinaghalong usok ng jeep, amoy mantikang ginisa at alinsangang matagal bago makasanayan. Nanlaki ang mga mata niya sa dami ng tao, ilaw at sasakyan. Ganito palang Maynila, parang walang natutulog. Pabulong na sabi ni Leona. Sumakay sila ng jeep patungong Quezon City kung saan nakatira ang pamilyang Soriano na kanyang pagsisilbihan. Ano Leona, kabado ka? Huwag kang makulit dun ha. May CCTV pa nga sila sa kusina. Ay ewan ko ba, parang artista yang si Madam Soriano. 3 palapag ang bahay, may malaking gate, 2 kotse sa garahe at mga ilaw sa garden na parang ilaw ng sinehan. Si Leona, halos hindi makapaniwala. Ipinakilala siya agad sa amo. Ikaw si Leona? Mukhang payatot pero sana masipag. Ayoko ng tamad. Diyan ka matutulog sa likod ng kusina. Nakataas ang kilay na sabi ni Madam Soriano. Opo ma'am, hindi pa ako magbibigay ng sakit ng ulo. Mahina ang boses na sabi ni Leona. Walang aircon ang silid ni Leona. Isang folding bed, isang palanggana at lumang bentilador ang kasama niya gabi-gabi. Pero hindi siya nagreklamo. Sa isip niya, mas okay na to kaysa sa sahig sa amin. Bulong niya pa sa sarili. 5:00 pa lang ng umaga, gising na si Leona. Nagluluto ng sinangag, nag-aayos ng uniforme ng anak ng amo, naglilinis ng CR, naglalaban ng maruruming uniform at pagkatapos, naglilinis ulit ng buong bahay. Isang araw, narinig niyang nagtatawanan ang 2 bisita ng amo sa sala habang nagkukwento si Madam Soriano. Alam mo ba, galing probinsya ang bagong katulong ko. Parang hindi pa marunong gumamit ng vacuum. Tumawa ang bisita. Nako, kaya yung mga ganyan tinuturuan pa, parang bata. Sa likod ng kurtina, narinig ni Leona ang lahat. Pinisil niya ang kanyang palad. Walang luha ang tumulo. Tanggap niya ang sitwasyon pero hindi niya ito palalampasin habang buhay. Makalipas ang 1 taon, nag-ipon siya. Lumipat sa Payatas, sa isang maliit na barong-barong. Kalahati ng kita niya ay pinapadala sa pamilya. Ang natitira para sa pangarap. Tuwing linggo, naglalakad siya papunta sa community college. Doon siya nag-enroll ng night class para sa office administration. Leona Santiago, ngayon ka lang pumasok sa klase ko, sabi ng professor, nakatingin sa attendance. Apo sir, galing po kasi ako sa trabaho. Pero di po ako absent sa pangarap. Lahat ng exam niya ay pinaghirapan. Minsan walang pamasahe, naglalakad pa uwi. Minsan gutom, pero hindi sumuko. Sa 2 taon, natapos niya ang kurso. Graduation day, walang kamag-anak na dumalo. Pero tumingala siya sa langit habang hawak ang diploma. Wala man kayo dito, Nay, Tay. Itong simula ng pagbawi ko sa lahat. Sa dingding ng palengke, kulay asul ang karatula. May malaking titik. Hiring, housekeeper for Singapore. No placement fee, fast deployment. Agad itong kinuna ng litrato ni Leona gamit ang lumang cellphone. Nang gabing yun,
Habang kumakain ng tuyong sardina sa kanin, nilapitan niya ang kaibigang si Myla, isa ring dating kasambahay. Myla, nakita mo ba yung hiring sa Singapore? Wala raw placement fee? Nako, Leona, ako nga nag-aalangan. Ang dami raw dokumentong kailangang ayusin, passport, NBI, medical, seminar sa POEA, tapos kung minsan, scam pa. Wala akong ibang pagpipilian, gusto ko mas mabilis makaipon. Kung dito lang ako, ilang taon pa bago makabili ng sarili kong lupa. Gusto ko ring maibili ng wheelchair si Itay. Tumango si Myla. Kung desidido ka, sasamahan kita. Pero maghanda ka, baka mapagod ka, hindi dahil sa trabaho kundi sa sistema. Kinabukasan, tinungo nila ang opisina ng Aspireman Agency sa May Ortigas. Doon, siksikan ang mga aplikanteng babae. May mga nakatayo, may nakaupo sa karton, lahat may hawak na envelope. Next! Sino ang may complete requirements? Passport, Form 137, barangay clearance at birth certificate. Malakas ang boses na sabi ng staff. Nagtaas ng kamay si Leona, mahigpit ang hawak sa brown envelope. Ako po, kompleto po ako. Oh, pumasok ka sa loob, may initial interview. Sa loob, tinanong siya ng isang lalaki sa likod ng mesa. Matanda, mukhang sanay na sanay sa mga bagong aplikante. Leona Santiago, 24 years old. Bakit mo gustong mag-abroad? Para po sa pamilya ko, para makaipon, marunong po akong maglaba, maglinis at mag-alaga ng bata. Marunong din po akong gumamit ng washing machine, vacuum at ng rice cooker. Tuwid ang likod, diretso ang tingin kahit nanginginig ang mga kamay ni Leona. Tumango ang interviewer. Okay, may potential ka. Pero may isa pang level. Balik ka sa Friday para sa final interview. 3 araw na pila. 3 araw ng pagbiyahe, pagpapa-photocopy at pagtakbo sa mga tanggapan. Sa NBI, pumila siya mula alas 3 ng madaling araw. Sa barangay hall, pinagsabihan siya ng staff. Ay, hindi pwede yan. Kailangan ng barangay clearance galing sa lumang address mo. Nakabusangot na sabi ng barangay secretary. Nagpipigil ng inis si Leona. Pero po, wala na po akong tirahan doon. Ako bang may kasalanan yan? Pagtataray pa ng barangay secretary. Sa bawat hakbang, parang gusto niya nang umatras, pero pinipigil siya ng sariling pangarap. At gabi-gabi, sinasabi niya sa sarili sa salamin. Isang araw, magigising ako sa kwarto na may aircon, hindi sa barong-barong. Isang araw, babalik ako rito na may sarili ng negosyo. Sabi ni Leona habang kinakausap ang sarili. Pagod at gutom na gutom. Dumating ang tawag, pasado na siya. May tiket na papuntang Singapore. Sa loob ng 3 linggo, kailangan niya nang umalis. Bumalik siya sa probinsya upang magpaalam. Sa maliit nilang bahay, naglatag ng banig sa sahig. Nandoon ang buong pamilya. Nagluto ng pansit ang kanyang ina kahit walang sahog. Pritong tuyo ang ulam. Anak, huwag mong pababayaan ang sarili mo sa ibang bansa. Huwag kang magtiwala agad. Kahit anong mangyari, huwag mong kalilimutan. Anak ka namin. Sabi ng ina ni Leona habang hawak ang kanyang kamay. Ate, bili mo ako ng laruan ha. Ate, mag-iingat ka po. Sabi naman ng mga kapatid niya habang nakayakap sa kanya. Babalik ako hindi bilang mahirap kundi bilang matagumpay. Sabi ni Leona, nakatayo sa harap ng pinto, lumuluha pero matatag. Mainit ang simoy ng hangin sa Pilipinas. Pero paglapag ng eroplano sa Singapore, malamig at mabangong paligid. May airport shuttle, may wifi at may mga taong hindi marunong magtagalog. Sinalubong siya ng agent sa airport. Miss Leona Santiago, welcome to Singapore. You will work with Mr. and Mrs. Tan in Bukit Timah. No phone during work hours, no boyfriend, no disobedience. Understand? Tumango si Leona at may kaba sa dibdib. Yes sir, I will do my best. Bukit Timah, bahay na may glass walls. Parang hotel sa paningin ni Leona. Doon niya unang nasilayan ang kanyang amo. Si Madam Agnes Tan, isang Chinese
Mahinahon ang boses nito pero matalas magsalita. Your job starts at 6 a.m. You clean, cook, wash and take care of my son. No mistakes, no slacking. Yes, ma'am, sabi ni Leona habang nakayuko. Sa unang linggo, halos hindi siya makakain ng maayos. Iba ang lasa ng pagkain, iba ang ritmo ng trabaho. Pero nagtiis siya. Hindi siya nagreklamo dahil sa bawat paghuhugas ng pinggan, naiisip niya ang wheelchair para sa ama, ang notebook para sa kapatid, ang maliit na lote para sa sarili. Hindi madali, hindi masarap, pero ito ang buhay na pinili ni Leona. Hindi para magpasarap, kundi para makatawid. At doon sa banyagang lupa, habang pinupunasan niya ang mesa, nagsimulang itahin ni Leona ang bagong kabanata ng kanyang kapalaran. Sa loob ng isang modernong bahay sa Bukit Timah, kung saan malamig ang tiles, malinis ang salamin at laging amoy disinfectant ang paligid, naninilbihan si Leona bilang housekeeper ng pamilya Tan. 3 palapag, may elevator, may CCTV sa bawat sulok. Tiningnan ni Leona ang sarili sa salamin habang nagbibihis ng uniform. Ayusin mo ang postura mo, Leona. Nandito ka para magtagumpay, hindi para magreklamo. 5:00 pa lang ng umaga, gising na si Leona. Nagluluto ng almusal, nagtitimpla ng kape at sinisigurong handa na ang school uniform ni Nathan, ang 6 na taong gulang na anak ng kanyang amo. Why is the soy sauce not here? Breakfast is not complete. Nakataas ang kilay habang nililingon ng mesa na sabi ni Madam Tan. Agad na yumuko si Leona at kinuha sa pantry. Sorry ma'am, I'll bring it now. Walang oras para magkamali. Isang pagkukulang lang pwedeng tapyasan ng sahod o worse, mapauwi sa Pilipinas. Pero tiniis niya ang lahat kahit ang paminsan-minsang panlalait. My maid? Oh, she's okay. Filipino, yes. At least, she's better than the last one from Indonesia. Sabi ni Madam Tan habang nagsasalita sa telepono. Nakatayo sa tabi si Leona, kunwaring hindi nakikinig. Hindi ako katulong lang. May pangarap din ako. Kung may pahinga man si Leona, yun ay sa tuwing kasama niya si Nathan, ang batang inaalagaan niya. Mabait ito, tahimik, at tila mas komportable pa sa kanya kaysa sa sariling ina. Leona, why don't you have a baby? Tanong ni Nathan habang nagpipinta sa mesa. Natawa naman si Leona habang nagwawalis. I'm not married, Nathan. Maybe someday. Nakakunot ang noo ni Nathan. Do you miss your mommy? Napahinto saglit si Leona, nangingiti ng malungkot. Everyday, Nathan. Every single day. Sa mga ganitong tanong, napapalitan ng init ang lamig sa banyagang bahay. Doon lang siya nakakaramdam ng kaunting lambing. Sa gabi, kapag natutulog na ang lahat, lumalabas si Leona sa laundry area. Doon sa tabi ng washing machine, palihim siyang humihikbi. Nakaupo sa maliit na bangkito, hawak ang kanyang cellphone pero walang signal. Naka-offline ang mundo. Bukas, uulitin ko ulit. Gising, luto, linis, alaga. Tapos pagtulog iiyak. Hanggang kailan? Mahina at tila kinakausap ang sarili. Hanggang kailan ko to kakayanin? Bulong pa ni Leona. Pero bago siya bumalik sa kwarto, tiningnan niya ang isang maliit na kahon sa taguan ng mga remittance slips. Araw-araw, sinusulat niya kung magkano ang naiipon niya. Tatagal ako para kay Itay, para sa bahay, para sa lupa. 1 linggo sa 1 buwan lang ang day off ni Leona. Hindi niya ito ginagastos sa gala sa gala o sa shopping. Pumupunta siya sa Lucky Plaza kung saan nagtitipon ang mga kapwa OFW. Uy, Leona, kumusta? Anong balita sa bahay niyo? Ganun pa rin, te. Pero okay naman ang mga kapatid ko, nag-aaral. Si Itay, medyo mas maayos na raw ang lakad. Nako, buti ka pa. Yung amo mo mahigpit lang. Yung sa akin, sinasaktan ako pag mainit ang ulo. Napabuntong hininga si Leona. Lahat tayo may kwento, bastang mahalaga. Nakatayo pa rin tayo.
Isang gabi, habang nililigpit ang mga dokumento sa study room ng amo, hindi sinasadyang natapon ni Leona ang ilang papeles. Isa sa mga yon ay larawan ng isang matandang lalaki na pamilyar ang ngiti. Si Mr. Tan, ang asawa ni Madam, matagal nang hindi umuuwi mula sa business trip. Sa likod ng larawan, may sulat kamay. To my dear wife, I hope she remembers why we started all this. Parang may lungkot sa mata niya. Bulong ni Leona. Hindi pa niya alam na ang lalaking yon, si Mr. Tan, ay magiging dahilan kung bakit magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Sa paraang hindi niya kailanman inasahan. 3 buwan nang hindi umuwi si Mr. Tan. Laging binabanggit ni Madam na nasa Europe ito para sa business deals. Pero isang gabi, habang si Leona ay nagwawalis sa harap ng gate, huminto ang isang itim na kotse sa harap ng bahay. Bumukas ang pinto, bumaba ang isang matandang lalaking naka-Amerikana, payat, maputi ang buhok pero may dignidad sa kilos. Excuse me. Kayo po ba si Mr. Tan? Gulat na tanong ni Leona at halos mapatalon. Yes, I believe I am. Finally home. Tumango si Mr. Tan at may ngiting pagod. Binuksan ni Leona ang gate at pinapasok si Mr. Tan. Sa loob ng bahay, nagulat si Madam nang makita ang asawa. Napatayo si Madam Agnes mula sa upuan. Howard, you're back! Why didn't you call? Matamlay ang tinig ni Mr. Tan. No more energy for phone calls. I just wanted to come home. Nakatingin si Leona mula sa kusina, nagmamasid. Parang may distansya sa kanila kahit mag-asawa sila. Kinabukasan, habang nagkakape si Mr. Tan sa veranda, si Leona ay nagdidilig ng halaman. Nilapitan siya ng matanda. What's your name again? Leona, sir. Bahagyang yumuko si Leona. Filipina. You remind me of someone from my younger years. You have kind eyes and quiet fire. Thank you, sir. Nagulat si Leona at hindi alam kung anong isasagot. No need to be too formal. I don't bite. Nakangiting sabi ni Mr. Tan. Mula noon, palihim silang nagkakaroon ng maliliit na pag-uusap sa veranda, sa kusina o sa study room habang siya'y naglilinis. You know, Leona, there's more to life than surviving. Sometimes we forget to live. Sa Pilipinas po, sir, madalas pong surviving lang talaga ang kaya. Sabi ni Leona habang naghahain ng tsaa. Maybe, but I think you can do more than just survive. Isang gabi, narinig ni Leona ang pagtatalo ng mag-asawa. You can't be serious, Howard. You're putting the maid in the wheel? She's not just a maid. She reminds me what it means to work, to dream, to stay grounded. Nagtago si Leona sa likod ng pinto, hindi makapaniwala sa narinig. Anong ibig sabihin nun? Ilang linggo matapos yon, inatake sa puso si Mr. Tan habang nasa opisina. Dinala sa ospital. Wala na nang dumating sina Madam Agnes at si Leona. I'm sorry, he didn't make it, sabi ng doktor. Umiiyak si Madam Agnes pero puno ng galit. All this stress, all because of that wheel, that maid. Hindi to totoo. Napabulong na lamang nasambit ni Leona habang nakatulala. Sa burol, tahimik si Leona. Wala siyang karapatang makiiyak, pero sa kanyang puso, ito ang kauna-unahang taong naniwala sa kanya. Hindi bilang kasambahay, kundi bilang isang taong may dangal. Sa kanyang bag, naroon ang sulat ni Mr. Tan. Isang liham na iniabot sa kanya ilang araw bago ito atakihin. Leona, wherever life takes you next, do not be afraid of greatness. You were made for more. Sa isang eroplanong paalis ng Singapore, nakaupo si Leona sa tabi ng bintana. Sa kanyang kandungan, isang maliit na bag na may laman, passport, ilang buwang sahod, at ang liham na iniwan ni Mr. Tan. Wala siyang luha, hindi dahil hindi siya nasaktan, kundi dahil ubos ng luha niya. Sa puso niya,
May kaba, may lungkot, pero may maliit na apoy. Apoy ng pag-asa. Mainit ang hangin, maalikabok ang kalsada. Pero sa kabila nito, parang ibang Leona na ang bumaba sa naiya. Sinalubong siya ng kanyang kapatid na si LV. Ate, sa wakas, ang tagal mong nawala. Mahigpit na niyakap ni Leona ang kapatid. LV, iba na ako ngayon. Hindi na ako yung paali-alila. Tapos na yon. Makalipas ng isang buwan, pinatabag si Leona ng abogado ni Mr. Tan. Hindi niya inaasahan ang narinig. Miss Leona Santiago, ayon sa huling habilin ni Mr. Howard Tan, bahagi ka ng kanyang testamento. Po? Hindi man malaking bahagi, ngunit iniwan niya sa iyo ang isang apartment unit sa Singapore, pati maliit na halaga sa trust fund. Sabi pa ng abogado. Nanginginig ang mga kamay ni Leona. Hindi po ako makapaniwala. Hindi lang yon, meron din siyang personal na liham, iniwan para sa iyo. Sa bahay, binuksan ni Leona ang sobre. Mabagal, may halong kaba. Nakaupo siya sa lamesang kahoy, katapat ang ina't mga kapatid. Ayon sa sulat ni Mr. Tan, hindi niya raw inaasahan na makikita niya ang sariling kabataan kay Leona. May determinasyon, may galit, may apoy, may gutom para sa kinabukasan. Ang regalo niya daw ay hindi bayad kundi isang paalala na karapat-dapat na umasenso si Leona. Simula na to, nakangiting sabi ni Leona habang nangingilid ang luha sa mga mata. Ginamit ni Leona ang pondo para bumili ng lupa sa kanilang baryo. Dito niya itinayo ang kauna-unahang Leona's Auto Care and Car Wash. Simple pero malinis, maayos at organisado. Tinulungan niya ang dating kasamahang si Myla, kinuha bilang cashier. Ang isa pang kaibigan ay naging kahera sa grocery store na binuksan niya sa tabing kalsada. Nakangiti si Myla habang hawak ang payroll. Ate Leona, totoo ba to? Regular na sahod? May SSS? Nakangiti si Leona, tuwid ang likod. Hindi na tayo alipin, Myla. Ngayon, tayo nang may hawak ng oras. Habang lumalaki ang negosyo, unti-unting lumalapit ang mga dating kamag-anak na minsang nang iwan at nang hamak sa kanya. Nakangiti si Tia Berna, palihim na lumapit. Nak, Leona, ikaw na pala to. Hindi mo na kami naaalala. Ngumiti ng pilit si Leona. Naalala ko, Tia. Lahat. Pati yung sinabi niyong kasambahay lang ako. Halatang napahiya si Tia Berna, pero pilit pa rin ngumiti. Ay nako, biro lang yun noon. Subalit matatag ang tono ni Leona. Ngayon, hindi na ako alipin ng kahit na sino at hindi rin ako bangko ng nakaraan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, alam ni Leona, ito palagang simula ng tunay na laban. Dahil ang kasunod na yugto ng kanyang buhay ay hindi lang tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa pamilya, pagkakamali at pagbagsak. Sa isang event ng Chamber of Commerce sa kanilang probinsya, isa si Leona sa mga naimbitahang guest speaker. Kilala na siya sa lugar, hindi lamang bilang matagumpay na negosyante, kundi bilang ehemplo ng determinasyon at disiplina. Mataas ang takong, naka-blazer na pula at matigas ang tindig. Tila isang Leona talaga kung kumilos. Pagkatapos ng kanyang talumpati, may lumapit na lalaki. Maporma, maputi, matangkad at may ngiting parang sanay mambola. Nakangiting inabot ng lalaki ang calling card. Ma'am Leona, impressive ang speech ninyo. Vince Ramos, marketing consultant. Nakabase ako ngayon sa Manila, pero madalas ako rito sa probinsya. Kumuha ng card si Leona. Tiningnan saglit ang lalaki. Leona Santiago, wala akong marketing consultant sa ngayon, pero may in-house team ako. Tumawa si Vince. Hindi ako nagpipitch. Gusto ko lang kayong batiin. May respeto ako sa babaeng galing sa wala, pero ngayon, sinasamba ng lahat. Napangiti si Leona. Bahagyang nabasag ang yelo sa kanyang paningin. Ang bilis mo namang makabola. Bola kung walang laman. Pero ikaw, obvious na may bigat ang pangalan mo. Hindi yun ang huling beses na nagkita sila ni Vince. Sunod-sunod ang mga insidente.
sa grocery store, sa car wash, at minsan sa mismong gate ng hotel na pag-aari ni Leona. Tumawa si Leona habang nakasandal sa pinto ng sasakyan. Parang sinusundan mo ako ah. Nakataas ang kamay ni Vince, parang inosente. Hindi ko intensyon. Siguro, destiny lang talaga. Ilang buwan ang lumipas, dahan-dahan, natutong ngumiti si Leona ng hindi matigas. Natutong sumakay sa biro, natutong tumingin sa lalaki, hindi bilang kaagaw sa negosyo, kundi bilang taong nagbibigay aliwalas sa kanyang gabi. Hindi ko alam kung bakit kita tinatanggap sa buhay ko. Sabi ni Leona habang nasa veranda ng kanyang bahay. Pero sa dami ng bolero sa mundo, ikaw lang ang napilit kong pakinggan. Nakatingin lang si Vince sa mga bituin. Hindi ako perpekto, Leona. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, sisiguraduhin kong hindi mo to pagsisisihan. Sa loob ng 2 taon, naging mas matatag ang samahan nila. Sa kabila ng mga bulong at duda ng ilang tao, pinili ni Leona si Vince. Isang simpleng civil wedding, walang engranding gown, pero may ngiting totoo. Pangako ko, Leona, ako ang magiging sandalan mo, partner mo at tagapagtanggol mo. Sabi ni Vince habang isinusuot ang singsing. May bahid ng luha sa mata ni Leona. At ako naman ang magiging ilaw ng landas mong minsan ay madilim. Biyaya agad ang sumunod. Si Celine, ang kanilang panganay na anak, at makalipas ang 2 taon, sumunod si Darren. Labis ang tuwa ni Leona. Hindi lang dahil sa pagiging ina, kundi dahil may pamilya na siyang tinatawag na sa kanya. Hindi siya nagkulang, galante siya sa mga anak, kompletong gamit, mamahaling gatas, imported na laruan. Ang gusto niyang matikman ng kanyang mga anak ay ang buhay na ipinagkait sa kanya noon. Hindi kita hahayaang magutom, anak. Ipinapangako ni Mama yan, sabi ni Leona habang pinapatulog si Celine. Ngunit habang abala si Leona sa pagpapalago ng negosyo, may mga bulong sa likod ng pinto na unti-unting lumalakas. Si Vince, palaging wala sa bahay. Laging may ka-meeting, laging may emergency. May mga tauhang pabulong sa isa't isa, mga resibong nawawala, may stock na hindi nababantayan, may hotel manager na bigla na lang nag-resign. Isang gabi, sa loob ng kanilang kwarto, tinanong ni Leona si Vince. Vince, may problema ba tayo? Mahina pero diretsong tanong ni Leona. Nagulat si Vince, nakakunot ang noo. Anong ibig mong sabihin? May mga resibong nawawala. May mga transaksyong hindi ko pinirmahan. Tumalikod si Vince. Pagod ka lang, Leona. Masyado mong pinapasan ng lahat. Magpahinga ka na muna. At sa unang pagkakataon, mula nang makamit niya ang lahat, muling naramdaman ni Leona ang kilabot ng paghihinala. Sa panlabas, perpekto ang mundo ni Leona. Magarang bahay na may electronic gate, may auto shop sa gilid ng highway, grocery sa loob ng compound, may sariling office building para sa hotel business nila. Magarang SUV na may driver, ngunit sa likod ng bawat tagumpay ay isang pusong maramot, mapagmataas at kontrolado ng takot. Maaga pa lang ay gising na si Leona, ngunit hindi para magluto o asikasuhin ang mga anak, kundi para silipin ang CCTV. Binuksan ang email ng accounting team at sinigurong wala ni isang sentimo ang nawawala. Bakit may 2 delivery ng oil filter kahapon? Iisa lang ang required. Vince, ito ba yung pinirmahan mo? Tanong ni Leona habang nakatitig sa laptop. Umiwas ng tingin si Vince. Oo. Siguro nagkamali lang ng encode. Tumayo si Leona. Mainit ang boses. Ayusin niyo yan. Hindi ako nagpapagod araw-araw para lang manakawan. Pagkatapos ng mainit na usapan, dumiretso siya sa kwarto ng anak. Anak, wag kang lalapit kung kani-kanino sa school ha. Puro inggit lang ang mga yan, sabi ni Leona habang inaayos ang kuwelyo ni Celine. Ma, pwede ba akong sumama sa outreach ng school sa shelter? Mahina ang boses na tanong ni Celine. Mag-aral ka na lang ng mabuti. Sa negosyo, halos hindi makahinga ang mga empleyado.
Bawat galaw may katumbas na sermon. Lahat ng inventory kailangan ng personal na approval mula kay Leona. Grabe si ma'am, kahit ang tissue roll, chinecheck kung ilan ang nagamit. Pabulong ng isang empleyado habang nag-aayos ng stock. Pag may sobra sa resibo, bawas sweldo agad. Pero pag may overtime, delayed palagi ang bayad. Reklamo naman ng isa. Hindi niya ito alintana. Ang tingin niya sa sarili, disiplinadong leader. Pero ang tingin sa kanya ng karamihan, isang madamot at mapaghinalang reyna. Isang araw, may community reunion sa bayan. Imbitado si Leona at nagpunta siya. Naka-designer dress, may pearl earrings at bitbit ang Hermes bag. Leona! Uy, ikaw na pala to? Naalala mo pa ba kami? Nakatsinelas, lumapit ng may ngiti ang dati niyang kaklase. Formal nang umiti si Leona. Si Aida, diba? Ikaw yung mahilig mangutang ng notebook noon? Napahiya si Aida pero pinilit ngumiti. Ganun pa rin naman ako. Ikaw, wow, ang yaman mo na. Tumawa ng malamig si Leona. Ang daming nagsabing wala akong mararating noon. Pero, tingnan mo ako ngayon. Sarkastikong ngumiti ang isa nilang kaklase. Wala lang yan kung masama ang ugali, Leona. Ngumiti pabalik si Leona, matalim ang tingin. Mabuti ng masamang ugali, kesa habang buhay kang mahirap. Tahimik ang paligid. Ang dating Leona na inaapi noon, siya na ngayon ang nangaapak. Maging sa sariling pamilya, hindi ligtas sa pride ni Leona. Tuwing may okasyon, siya ang laging bida. Mula sa lechon hanggang sa souvenir, lahat may mukha o pangalan niya. Leona, baka naman pwede kaming makahiram muna ng pampakonfine kay Andoy. Na dengue, sabi ni Tio Ramon. Sumagot si Leona, tuyo ang tono. Hindi ba't sinabi ko na yan dati? Mag-ipon. Ako, nagkasakit din ang tatay ko nun, pero hindi ako nanghingi. Hindi nakaimik si Tio Ramon at napayuko na lang. Alam mo ang problema sa inyo? Gusto niyong umangat pero ayaw niyong magsakripisyo. Ma'am, pasensya na. Pero may mga naririnig po ako tungkol kay Sir Vince, sabi ni Aling Rosa, matandang tauhan sa grocery. Nilapitan si Leona habang break time. Napabuntong hininga si Leona. Tumayo at malamig ang boses. Hindi kita binabayaran para makialam sa asawa ko. Alam ko ho, pero minahal ko kayo bilang anak, ma'am, at natatakot lang ako sa pwedeng mangyari. Mahinahon na sagot ni Aling Rosa. Pero matigas ang boses ni Leona. Hindi nyo alam ang lahat, Aling Rosa. Ako lang ang nakakakilala sa totoo niyong ugali. Ngunit sa kanyang pagkapit sa kontrol at kayamanan, unti-unti siyang nabulag sa mga senyales ng pagtataksil, pagkalugi at pagbagsak. Sa kanyang paniniwalang kaya niyang pigilan ng lahat, nalimutan niyang pinakamalaking lindol ay galing sa loob ng bahay. Sa mata ng marami, si Leona ay isang alamat. Ang babaeng mula sa wala, ngayon ay may lahat. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, ang mga dingding ng kanyang kaharian ay nagsisimula ng mabitak. At ang unang palatandaan ay isang anonymous email. Isang Lunes ng umaga, habang nasa opisina si Leona, may dumating na email mula sa hindi kilalang sender. Walang subject, walang mensahe, may isang attachment lang, larawan. Binuksan niya ito at parang tumigil ang kanyang mundo. Isang kuha sa loob ng isang bar. Si Vince, nakaupo, may kasamang mas batang babae. Halatang hindi empleyado, nakaakbay, nakatawa. Sa caption ng larawan, "Ito ba ang asawa mong mapagkakatiwalaan?" Mahigpit ang hawak ni Leona sa mouse. Nanginginig ang kamay. Hindi pwede to. Naluluhan niyang sambit. Hapon ng araw ring iyon, pinatawag niya si Vince sa opisina. "May ipapakita ako sa'yo." Mahina, ngunit matalim ang kanyang boses. Napakunot noo si Vince. Bakit? Anong... Ipinakita ni Leona ang larawan. "Ipaliwanag mo. Ngayon na." Tahimik si Vince, saka ngumiti ng pilit. Gawa-gawa lang yan. Fake. Kalaban lang natin yan sa negosyo.
Tumayo si Leona at itinuro ang pinto. Umalis ka muna. Sa ngayon, ayoko munang marinig ang boses mo. Kasunod ng tensyon sa pagitan nilang mag-asawa, sunod-sunod ang mga aberya. Isang araw, nagpadala ng notice ang BIR. May hindi bayad na buwis ng 2 taon. Kinabukasan, sinita ang kanilang car wash dahil sa hindi updated na permit. Isang araw pa, nag-pull out ng investment ang isa sa silent partners ng hotel. Ma'am, tumatawag po ang bangko. Yung auto loan natin, overdue na raw. Sumigaw si Leona. Paano overdue? Hindi ba't pinasa ko na yan kay Vince? Si Sir Vince po kasi matagal nang hindi nagpapakita rito. Takot na sabi ng secretary. Sa bahay, sumabog ang lahat. Habang tulog ang mga bata, nagsagutan sina Leona at Vince. Niloko mo ako. Sinira mong negosyo ko. Ang tiwala ko. Ang buong buhay ko. Umiling si Vince. Hindi ko sinira, Leona. Ikaw ang sumira sa sobrang higpit mo. Walang makahinga. Ni ako hindi ko nakilalang sarili ko sa ilalim ng anino mo. Umiyak si Leona, ngunit galit na galit. Ginagawa ko to para sa atin. Para sa mga anak natin. Tumawa ng mapait si Vince. Hindi mo to ginawa para sa atin. Ginawa mo to para patunayan mong mas magaling ka sa lahat. Pati na sa akin. Kinabukasan, wala na si Vince sa bahay. Wala ring iniwang paliwanag. Si Leona, naiwan sa hapagkainan, walang ganang kumain, hawak ang cellphone, pilit tinatawagan ang numerong hindi sumasagot. Si Celine, ang panganay, unti-unting lumayo, palaging nasa kwarto, bihira ng makipag-usap. Si Darren, nagreklamo na, ayaw nang pumasok sa private school. Sinabing gusto niyang maging mekaniko katulad ng mga tauhan sa auto shop. Hindi kita pinalaki para lang tumira sa grasa. Ano ba naman yan, Darren? Napaiyak ang kanyang anak. Ma, hindi mo naman ako tinuturuan kung paano magmahal. Puro ka utos, puro ka bawal. Sa kanyang silid, mag-isa si Leona. Wala na si Vince. Malayo ang mga anak. Naka-off ang ilaw ng office, tahimik ang buong bahay. Humarap siya sa salamin. Ang babaeng naroon ay hindi niya nakilala. Wala na ang tapang, wala nang dating ningning. Mayayabang pa rin ang hikaw, mamahalin pa rin ang suot, pero ang puso'y tuyot na. Akala ko, kaya ko lahat. Akala ko sapat ang yaman. Pero bakit ako mag-isa ngayon? Isang hakbang mula sa wala. Kung dati nagsisiksikan sa waiting area ng opisina niya ang mga supplier, ngayon ay puro notice of disconnection at demand letter ang laman ng mesa ni Leona. Isa-isa, nawawala ang lahat. Isang araw, dumating ang sheriff ng korte. Kasamang ilang lalaki, bit-bit ang dokumento ng foreclosure. Ma'am Leona Santiago, ito po ay court order. Effective today, forfeited na po ang property na ito dahil sa hindi pagbabayad ng loan obligations. Hindi pwede ngayon. Hindi pwedeng mawala to sa akin. Namumutlang sabi ni Leona. Malumanay ngunit formal na sumagot ang sheriff. Ma'am, we need you to vacate the premises within 24 hours. Ilang oras pa, nag-impake si Leona. Walang yaya, walang katulong, walang Vince. Mga anak, tahimik na lang, takot magsalita. Ang mamahaling chandelier, naiwan. Ang leather sofa, naiwan. Bitbit nilang ilang bag ng damit at lumang laptop. Si Leona, nakatingin sa labas ng bintana ng kotse habang umaandar. Dito ako bumangon. Dito rin pala ako babagsak. Walang ibang mapuntahan si Leona kundi ang bahay ng kapatid niyang si LV. Isang masikip na bahay sa loob ng barong-barong na compound. Ate, anong nangyari sa'yo? Sabi ni LV pagbukas ng gate. Wala na akong bahay. Pwede bang tumuloy muna ako rito? Sabi ni Leona, bit-bit ang 2 bag, namumutla ang mukha. Siyempre, dito ka lang. Walang pagdadalawang isip na sagot ni LV. Ngunit hindi madali ang pagtanggap ni Leona sa bagong mundo. Walang aircon,
Walang maid. Shared ang CR at instant noodles ang almusal. Ganito bang pakiramdam ng mga taong dati kong pinandidirihan? Sabi ni Leona habang nakatitig sa sarili sa harap ng salamin. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalayo ang loob ng mga anak. Ma, sana noon pa lang, hindi mo kami kinulong sa perpektong larawan. Ang gusto lang namin, pamilya. Lumuluhang sambit ni Celine. Ginamit mo ang negosyo para ipagyabang, hindi para magmahal. Kaya tayo nandito ngayon, ma. Sabi naman ni Darren. Napaluhod si Leona, umiiyak sa harap ng mga anak. Ginawa ko lahat para sa inyo. No, ma. Ginawa mo lahat para hindi ka na muling maliitin at kami ang naging collateral mo. Minsan, habang nakapila si Leona sa health center para kumuha ng libreng gamot para sa ina ni LV, may dumaan na dating customer ng hotel. Ah, si Ma'am Leona to ah. Di ko akalaing makikita ko siya rito. Iba talaga ang gulong ng kapalaran. Hindi umimik si Leona, ngunit namumula sa hiya. Hindi na siya tumutugon, lahat ng karangyaan ay wala na. Ang natira na lang ang mga aral at mga taong dati niyang binaliwala. Isang gabi, nakaupo si Leona sa tabi ng maliit na bentilador, nakatingin sa kisame. Si LV, abala sa paghahanda ng baon ng anak. Tahimik si Leona, nakapambahay, walang make-up, basag na ang dating imahe ng reyna. May natira pa ba sa akin? At doon, sa gitna ng init, sikip at katahimikan, unti-unting umusbong ang isang kislap. Hindi yabang, hindi kontrol, kundi pagpapakumbaba. Pagkaraan ng halos isang buwan ng paninirahan sa bahay ng kapatid, tila unti-unti nang nagbabago ang kilos ni Leona. Wala nang alingaw-ngaw ng sapatos niyang may takong, wala na rin ang pabangong umaalingasaw sa bawat hakbang. Ngayon, mas madalas siyang nakaupo sa bangkong kahoy, may hawak na tabo habang naglalaba. Ate, hindi mo kailangan gawin lahat to. Pwede namang ako na lang, sabi ni LV habang nagluluto ng ulam. Hayaan mo na, nakangiting sabi ni Leona. Mabuti na tong pinapawisan kaysa sa dati kong trabaho na puro utos. Hindi ko akalaing darating yung araw na makikita kitang naguhugas ng pinggan. Ako rin, pero siguro kailangan talagang baliktarin ng buhay ang lahat para makita mong hindi ka Diyos, sabi ni Leona at mapait na napangiti. Isang araw, lumabas si Leona. May nilakad siyang personal. Dumiretso siya sa palengke kung saan may maliit na karinderya. Ma'am Leona, sabi ni Aling Rosa at halatang gulat na gulat. Hindi na ako ma'am. Leona na lang, nakangiting sabi ni Leona at bahagyang nahiya. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong pa ng dati niyang tauhan. Hindi pagkain ang habol ko, kundi paghingi ng tawad. Umupo siya sa harap ng ginang. Hindi ko yun inaasahan, pero Leona, pinatawad na kita noon pa man. Mahal kita gaya ng tunay na anak. Salamat, dahil kahit naging mapagbataas ako, ikaw pa rin ang nagdasal para sa akin. Ang sumunod, pinuntahan niya si Aida, ang dating kaklase na nilait-lait niya noong reunion. Oh, Leona, anong dala mo? Tanong ni Aida habang nakasilip sa bintana. Bitbit ni Leona ang supot ng tinapay at gatas. Hindi ito suhol, at hindi ko rin dinadala para ipamukha na may pera pa ako. Gusto ko lang bumawi. Tumahimik si Aida, saka ngumiti. Tagal mong nawala, Leona. Pero ayos lang. Tao lang tayo. Nagkakamali rin. Salamat, Aida. Hindi ko na uulitin ang mga linyang sinambit ko noon. Pagkaraan ng ilang linggo, si Celine ay muling lumapit. Mahinahon, ngunit seryoso. Ma, nakita ko yung ginagawa mo kay Aling Rosa, pati na rin kay Tita Aida. Hindi ko akalaing, anak, hindi mo kailangang patawarin ako agad. Pero gusto kong malaman mong handa akong magbago kahit huli na, sabi ni Leona at may luha sa mga mata.
Hindi pa huli ma, basta ipakita mong totoo ka na sa amin. Sumingit si Darren habang bitbit ang isang lumang toy car. Ma, turuan mo nga akong maglinis ng makina. Simulan natin bukas. Magtutulungan tayo. Napangiti si Leona sa gitna ng luha. Gamit ang kaunting ipon sa pagbebenta ng ilang alahas, nagtinda si Leona ng kakanin sa tapat ng health center. Simpleng lamesa, ilang bilao ng suman at termos ng kape. Walang logo, walang tarpaulin, walang glamour, pero bawat kakanin ay may halong pagsisisi at pag-asa. Uy, ikaw yung may-ari ng Leona's Hotel, di ba? Oo, ako yon. Pero ngayon, ako na lang ang may-ari ng suman na yan. Tumawa ang customer. Masarap naman palang suman mo. Salamat. Yan ang una kong negosyo na niluto ko mismo. Sagot naman ni Leona. Sa gabing yon, habang nagsasara siya ng mesa at tinatabi ang natitirang produkto, nilapitan siya ni LV. Hindi ko alam kung paano kaya mo tong daanan lahat, sabi ng kanyang kapatid. Alam mo kung bakit, LV? Bakit, Ate Leona? Kasi ngayon lang ako tumingin sa taas para magdasal. Hindi para humiling ng pera kundi ng kapatawaran. Panibagong simula, hindi na para sa sarili. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting bumalik ang sigla sa buhay ni Leona. Wala nang mamahaling sapatos, pero may dalang bilao ng suman at kape sa bawat araw. Wala nang alahas, pero may ngiti sa tuwing kinikilala siya ng mga tao. Hindi na bilang mayaman, kundi bilang isang babae na natutong magpakumbaba at magmahal. Isang araw, dumaan si Leona sa dating kinatatayuan ng kanyang hotel. Ngayon ay isang construction site na ito para sa isang fast food restaurant. Tahimik lang siyang tumingin. Ma, yan yung dati nating hotel, di ba? Tanong ni Darren, kasama niya na nakasakay sa bisikleta. Tumango si Leona, walang pait sa tinig. Oo anak, yan ang simbolo ng lahat ng kayabangang pinaghirapan ko. Nagsisisi ka ba man na nawala yan? Huminga ng malalim si Leona bago sumagot. Hindi, kasi kung hindi nawala yan, baka nawala ka sa akin. Gamit ang bagong suporta mula sa lokal na kooperatiba ng kababaihan, pinalawak ni Leona ang kanyang negosyo. Ngayon ay may maliit na kainan siya sa tabi ng health center. Tinatawag na Leona's Lutong Bahay. Hindi ito marble table, hindi ito aircon, pero puno ng tao araw-araw. Uy, Leona, may bago kang ulam ah. Ginataan at laing ngayon, special request ni LV. Parang mas masarap ka na ngayon magluto kaysa mag-order sa hotel mo dati. Ngayon kasi may puso na. Noon puro presyo lang ang nasa isip ko. Sa gabi, bago matulog, nagsusulat si Leona sa lumang notebook. Doon niya inilalabas ang lahat ng kanyang saloobin. Ngayon lang siya natutong magsulat, hindi para sa business plan, kundi para sa kanyang sarili. Mahal kong sarili, salamat sa pagpili mong bumangon. Hindi para sa yaman, kundi para sa dangal. Ngayon hindi ako reyna ng negosyo, pero isa akong ina, kapatid at kaibigan na natutong magpatawad. Sa isang linggo ng umaga, tumayo si Leona sa harap ng simbahan. Hindi para magpakilala, kundi para magpasalamat. Sa kanyang likod, naroon sina Celine at Darren, nakaupo, tahimik at nakikinig. Ako po ay dating arogante, mapagmataas at walang pakundangan. Pero ngayon, isa na po akong simpleng tao na natutong magmahal ulit. Hindi ko kayo hihinga ng awa pero sana hilingan ko ng dasal. Kailangan mo pang patawarin ang sarili mo, anak. Nakangiting sabi ng pari. Tumango si Leon at umiyak. Opo, Father. Unti-unti ko na pong natututunan. At sa huling pahina ng kanyang diary, isinulat niya ang linyang ito. Minsan, tunay na pagyaman ay nagsisimula sa pagkawala ng lahat ng panlabas. Doon natin makikita kung anong meron tayo sa loob. Ngayon, si Leona ay hindi na kilalang negosyante. Ngunit kilala siya bilang leader sa komunidad. Nagtuturo siya sa mga kababaihan kung paano magnegosyo ng may malasakit at hindi kayabangan. Tumutulong siya sa scholarship para sa mga batang babae.
nagbabalik loob sa mga kaanak at higit sa lahat, tahimik na masaya. Hindi siya bumabalik sa dating estado, hindi na siya muling yumaman, pero natagpuan niya ang kapayapaang matagal niya nang ipinagkait sa sarili. 2 taon matapos ang pagbagsak ni Leona, isang balita ang umabot sa kanya. Isang dating kaibigan ang bumisita sa karinderya niya. "Ate Leona, may nakita ko sa Maynila. Si Sir Vince?" sabi ni Daisy, ang dati niyang empleyado. Napalingon si Leona at nagulat. "Si Vince? Anong ginagawa niya ron?" "Hindi ko sigurado kung gusto mong marinig, pero mukhang wala na siyang trabaho. Sabi ng kakilala ko, palipat-lipat siya ng babae. Lulong na raw sa alak. May utang pa sa mga dati niyang kabit." Hindi mapigilan ni Leona ang sarili. Nagpunta siya sa Maynila sa isang lumang apartment building na binanggit ni Daisy. At doon, nakita niya si Vince, payat, gusgusin at lasing. "Leona, ikaw ba yan?" Sabi ni Vince, nakasandal sa pader. Namumula ang mata. "Anong nangyari sa'yo?" "Wala na lahat. Iniwan ako ng kabit ko. Sinumbatan ako ng mga anak ko sa una kong pamilya. Hindi ko na rin mabayaran ang utang ko at wala na akong natirang pagkatao." Umuubo at nanginginig na sabi ni Vince. Tumitig sa kanya si Leona. Malungkot pero matatag. "Ganyan din ang pakiramdam ko noon. Nung iniwan mo akong lumulubog, ang kaibahan lang, pinili kong bumangon." Hindi ko alam kung paano." Lumuluhang sambit ni Vince. "Hindi ko rin alam noon pero natutunan ko. Kailangan mong harapin ang sarili mo. Hindi mo kailangang humingi ng pera. Pero kung may natitira ka pa sa konsensya mo, gamitin mo yon para makapagsimula." Bago tuluyang umalis, iniabot ni Leona ang supot ng pagkain. Tinapik niyang balikat ni Vince. "Hindi kita sinusumpa, pero hindi rin kita ililigtas. Yan ang bunga ng sarili mong gawa." "Salamat kahit dito." Umiiyak na sabi ni Vince at niyakap ang pagkain. Ang tunay na karma, Vince, hindi lang yung nawalan ka ng lahat. Yung matutunan mong wala kang sinisisi, kundi ang sarili mo. Ang karma ay hindi laging bigla ang parusa. Minsan, ito ay dahan-dahang pag-iba ng mga dingding na itinayo ng kasinungalingan. At minsan, ito ay pag-iisa sa gitna ng katahimikan, kung saan ang sariling tinig mo na lang ang bumabalik sa'yo paulit-ulit. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o negosyo. Ito ay nasa pagkakaroon ng puso na marunong magpakumbaba, magmahal at tanggapin ang sariling pagkukulang. Minsan, kailangang mawalan ka ng lahat upang makita mo kung sino ka talaga at anong klaseng tao ang nais mong maging. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.